Okay, magandang araw ho sa inyong lahat. Ako po si JDB, ang inyong kabanglingkod. Pag-usapan natin ngayon, ito pong revelation naman po ni DepEd Yusek Sevilla. Pinag-uusapan nga po rito, yung 37.5 million pesos na confidential fund coming from the 150 million confidential fund, dito ho ay ibinuking niya na hindi po ito pala kasama. Okay, doon sa NEP. Bagkos, nung paglabas ng GAA, nandun na. It was inserted. Now, I'm calling out doon sa mga galit na galit, may nag-insert daw, yung mga gaya nung pinangbibigay sa mga ayuda ngayon ng gobyerno. Di ba? Ito mismo, wala naman kasi talaga silang kinalaman na dapat ang DepEd ay magkasagawa ng trabaho na may kinalaman sa national security. Di ba? At ito rin yung posibleng dahilan, sinasabi ko dati, na kaya nila hinire etong si former Yusek Glo Mercado ay para ho magamit yung tao pang justification na meron silang kakayanan na i-handle ang confidential fund. Kaya lang, again, nilagay nila si Glo Mercado sa procurement. Bakit? Hindi nila ni-utilize yung kanyang expertise when it comes to security matters. Bagkus, ang ginawa nila, di ba? Binibigyan nila ng sobre na may lamang 50 mil. That's 9 times, so 450,000 pesos. At nalaman na lang ni Mercado kung ano yung mga laman ng buksan. Tinanggap niya, but she never utilized. Naipon niya yung pera. At alam niya, under the meron tayong batas sa Pilipinas, na bawal ito, ni mag-solicit ay bawal. So hindi niya ginalaw. And then, she made a condition na ang perang ito ay bubuksan niya na mga sobre kapag pumayag na ito ay i-donate. At yun, i-donate niya po, hindi sa sarili niyang bulsa, bagkus dinonate niya ito sa isang organisasyon, sa isang NGO, if I'm not mistaken. Now, ngayon, eto naman, ang si Yusek Sevilla, okay, so merong isang ASEC ba yun, yung lalaki na lumabas na rin at sabi nga niya, ni Glo Mercado, dalawa sila na nakakatanggap ng sumahiwagang sobre ni Inday. Okay, ngayon, ito naman confidential fund. Okay, so pakinggan muna natin si Yusek Sevilla. Now, si Yusek Sevilla po mga kababayan, she is a seasoned DepEd official. Okay, ilang presidente na po ang pinagsilbihan niya. Pangilang sekretary na po sa DepEd ito? At ilang taon na po kayo sa DepEd? Yeah. Magandang hapon po, Mr. Chair. Your Honor, I have been with the Department of Education for more than 8 secretaries already. So who are those 3 secretaries, ma'am? Your Honor, the first one is Secretary Liling Riones. The second one is BP Sara Duterte. And recent po ngayon si Secretary Sani Angara. So are you the Yusek for Finance, if I'm not mistaken, ma'am? Yes, that's true po, Your Honor. So bilang Undersecretary for Finance, so sir, you're one of the crafty of the budget of the Department of Education at tumutulong po kayo sa fiscal year na dumarating. So tama ho yun, Yusek? Yes, Your Honor. That's true. Well, nakita ko lang po dito, Madam Yusek, kung maaari po, kanino po kayo nakikipag-coordinate pag piniprepare nyo yung budget? Your Honor, for the budget proposal, ang una po nating iintayin is the budget call of the Department of Budget and Management. So mag-i-issue po sila ng priorities, programs ng ating national government. Kasama na po doon yung mga templates, forms, conditions, criteria. And then yun po ay gagawin natin internally sa DepEd para ma-orient po lahat ng opisina natin na ito yung magiging trust or ito yung direction ng national government. So within DepEd, nakikipag-coordinate po kami sa colleagues or undersecretaries, assistant secretaries, regional directors para po pag nagawa tayo ng budget proposal, ito po ay talagang galing doon sa pangangailangan ng opisina. And proposing amount per line item, of course,
you have the basis, the expenditure of the preceding fiscal year. Yun po ang papalakad ng ating departamento. Tama ho ba yun? Kasama po sa budget call ng Department of Budget and Management yung tinatawag na Tier 1. Tier 1, ibig sabihin, i-continue yung operation na lagi pong kailangan ng ahensya. So, tier po yung mga regular programs. Tama po, Your Honor. Madam Yusek, during the preparation of your budget, like for example, so to speak, this fiscal year 2023, did you propose a line item on confidential funds, ma'am? Yan na. Okay. So, tinatanong dito ni Congressman Don Gonzales na kabilang din ba sa budget proposal ninyo ang confidential fund? Okay? For 2023, we submitted in 2022. Ang submission po natin officially is May of 2022. So, wala po doon sa proposal namin yung confidential fund. So, kailan po yun ay pasok yung confidential funds? Your Honor, technically, submitted na po yung proposal ng 2023 by May. And then, pagdating ng July, August, may bagong administration. So, ang DBM po ay sumulat sa atin to confirm yung proposal na sinabmit ng May. Now, nung pong sinabmit namin yung proposal for 2023 in August, wala naman pong nakalagay na linya na confidential fund sa proposal. Pero, nung lumabas po yung NEP, National Expenditure Program, meron na pong nakalagay doon na confidential expense at 150 million. So, Yusek, do you confirm that this was the first time that DepEd proposed an item of confidential funds, ma'am? Yes, Your Honor. First time po sa Department of Education na magkaroon ng confidential So, fund. kailan po yun ay pasok? That was 2023? National Expenditure Program, NEP 2023 po. So, how the amount determined? Paano determine? At paano nyo nilalagay sa line item? Did you enter in the budget of DepEd? And then, what's the cost of this insertion, ma'am? Ano ang formula to put it as a line item of DCF? Respectfully, Your Honor, I would like to defer to DBM, to the Department of Budget and Management, kasi sila na po yung nagpasok ng line item na confidential fund sa NEP, if I may, Your Honor. Yes, Mr. Chair. Mr. Chair, I know that this point has been repeated over and over again, but I invite everyone to another angle here. The amount of confidential funds that the DepEd would have appears to have been arbitrarily set, and would appear that it was arbitrarily set by the former Secretary and now Vice President. Ma'am, as a USEC for Finance, what was your involvement with respect to the confidential funds of Department of Education? When it was already, Your Honor, when it was already included in the GAA of 2023, our role will be to process and release the fund in compliance with the joint circular on the confidential fund. So in your recollection, ma'am, in the year 2023, how many checks did you sign for the confidential fund? Per the provision of the joint circular, allowed po kami na mag-issue ng cash advance for 3 months. So per quarter. At tatlo po yung cheque na na-issue po namin for the first, second, and third quarters of 2023, Your So Honor. meaning to say 12 months divided by 4, that is equivalent to 3 months. Yes, Your Honor. Tatlong tig 37.5 yung initial niyo po. That's correct, Your Honor. So, ilang signatories po sa cheque ang pumipirma? Pag yung cheque for the CF, Madam Yusek. The same with regular funds po, ang template ng ating cheque ay dalawa ang magsasign. Sa Department of Education, meron po tayong signing authority. Kapag po 10 million and below, ako po at saka yung aming accountant or the finance director. Pag 10 million and up po, ako po or any other undersecretary can sign the check po. Tama po ba na kasama si Yusek Mercado sa pagpirma ng cheque? Yes, Your Honor. Siya po yung co-signatory doon sa tatlong cheque po for the confidential fund. Thank you po. Isa-isayin lang po natin itong mga cheque. Ito yung cheque na pinirmahan po ni Yusek Mercado para sa first quarter ng 2023. Tama ba ito yung unang 37.5 million ng confidential funds? At ito ay na-issue sa pangalan ni Mr. Edward Paharda. Tama po ba? Nasa screen po yata. Tama po ba, Madam Yusek? February 20, 2023, opo, sa pangalan po ng Special Disbursing Officer Edward Fajarda. So that was February 20, 2023. Opo. Ang cheque na ito ay may corresponding disbursement voucher, tama? Meron po, Your Honor. At ikaw rin ang signatory ng disbursement voucher na ito, tama ho ba, ma'am?
Sa disbursement voucher po, marami pong nakasign. Yung pong nagre-request, ang una. Susunod po yung accountant para sabihin na kumpleto yung supporting documents sa hinihingi na babayaran or i-disburse. At pangatlo po ako, yung approval po, dahil sa level ko po itong 37.5 billion, Your Honor. So meaning talagang dadaan po yan sa accounting. Yes po. Ang check na ito ay corresponding disbursement voucher at ito rin ang mga signatory sa disbursement voucher at ito'y nagkakalaman ng presyo ng 37.5 million. Tama ho ba, Madam Chair? Tama po, Your Honor. Yusek, I am a little confused. I do not see where it is disbursement voucher. It states na para sa confidential fund, ang nakalagay po dito ay MOOE, which means maintenance and other operating expenses. Na para po ba sa kaalaman ng ating mga kababayan ay category of expenditures relating to operations of government agencies such as expenses for supplies and materials, transportation and travel, utilities. Related po ito sa regular funds at hindi sa confidential funds. Tama ho ba? Your Honor, yung pong disbursement voucher ay ginagawa ng mga end user or ang ibig sabihin kung sino po yung magre-request ng magpa-issue ng cheque. So yung pong particulars dito would be supplied by the end user. But nakita naman po namin when it went to the accounting, kahit hindi po nakalagay na confidential fund, nakalagay naman po doon yung reference ng kung nasaan yung confidential fund. For example, Your Honor, makikita po dito sa third line, under page 376 of RA 11936, yun po yung JA 2023. Saka yung section 85 ng General Provision, pag tinignan po yun, nakalagay po doon, confidential fund. Can you please define the Fund 101, Fund 102, and Fund 105, ma'am? Fund 101 are funds for the regular operation of the department po. So ibig sabihin ito po yung pondo na pwede natin gamitin para sa regular operation at programa ng agency. Yung Fund 102 po ay pang foreign assisted projects. So pag meron po mga loans or proceeds na nanggagaling sa mga bilateral or multilateral sources, yun po yung 102. Meron din pong trust receipts at ito po yung 151 or 152. Yun po yung classification ng mga pondo. So meaning to say yung ginawa nating voucher is under Fund 101. Yes, sir. Opo, this is Fund 101. Yusek, ito kung nakabase sa Fund 101 at this is a confidential fund, paano process ito? May magsasabi ba sa'yo, Yusek Sevilla, please prepare the voucher and lagay mo ang i-payable natin kay Mr. Paharda, Edward Paharda. Paano nyo ba nag-emanate itong voucher? How did it start? May nagbibigay ng instruction from other USEC or sa secretary mismo? Opo po. For the confidential fund, talaga po ang sinusunod namin yung joint circular. Nakalagay din po sa joint circular yung steps kung paano ilalabas yung pera or i-disburse yung pera. So magsisimula po, Your Honor, on the identification of the SDO or the Special Disbursing Officer. So meron po dapat na pirmado, authorized by the head of the agency na siya yung ina-identify na Special Disbursing Officer. So we were informed of that through a memo. Second is, kailangan po banded or mag-apply ng fidelity bond yung ating Special Disbursing Officer. So meron din pong application, yung SDO, at approved din po ito ng Bureau of Treasury. Yung po yung susunod na hahanapin namin. And then susunod po would be the obligation request. Ibig sabihin magpapa-obligate siya, magpapa-release. And then ito pong disbursement voucher. So lahat po yun would be signed by the head of the agency as indicated po dito sa ating joint circular. So tama ho. Yung joint circular na yan, pertaining to, in short word, ito po yung guidelines sa paggamit ng confidential fund. Okay? Yun po yun, yung joint circular na yan. Tama ho. I agree that pag gagawin nyo yan, si Mr. Edward Fajarda nakapangalan sa PAYE, pero kayo ang magpapa-approve and of course signed by the Secretary and of course the Vice President of the Republic of the Philippines, Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. So, pagkatapos po dito ma-approve, si Mr. Edward Fajarda ho ba ang nagkiklaim sa cashier to get a check? I think, Your Honor, kung babalik po natin doon sa disbursement voucher, if I may request, Your Honor, you can see that at the bottom, sa bottom po yan, meron pong receipt of payment. Ayun po, sige pa po. Receipt of... Sino ang nakatanggap? Ayun. Kasi signature lang po yan, walang kay pangalan. Sir Edward Pajarda po yan, kailangan niyang i-sign na natanggap na po niya yung check. So siya ang nakatanggap ng check. 37. And then si Mr. Pajarda, Right. pagkatanggap ng check, hindi mo siya mag-issue ng resibo? Hindi na po, Your Honor, kasi ito na po yung proof na natanggap niya yung cheque as cash advance. Tapos hawak niya ang cheque, siya na po ang magpapa-encash po dito.
Mr. Paharda, siya ang SDO natin. Siya ang Special Dispatching Officer po natin. Tama po ba? Your Honor, siya po ang authorized SDO po natin. Okay. And then, Mr. Paharda, pagkakuha ng cheque, dadali niya yung cheque sa Land Bank. Land Bank check po yan, di ba? Opo, but ang finance po kasi magtatapos na po sa disbursement voucher pag nakuha na po yung cheque, pupunta na po ito sa cash. Kaya nga, ang tinatanong ko po yung cashier, kung anong checking gagamitin niya. Kung gagamitin DBP, Land Bank, dalawa po yan, di ba? Land Bank po siguro yan. Anong check po ginamit? Opo, Land Bank check po kami, yun po ang bank account ng DepEd. So meaning to say, Land Bank po yung ginamit, worth 37.5. At yung 37.5 na yun, dadali ni Mr. Paharda sa Land Bank. So paano pa niya ho pinapa-ingkas ito? Binibigay siyempre, cash yan, papa-ingkas mo yung check sa counter ng Land Bank, ibibigay niya yan, cash, di ba? Madam Chair? Yes, Your Honor. Opo, yes, Honor, the records will show under the cash division na ito rin po ay na-encash. So na-encash. Opo. So, andyan mo ba si Mr. Paharda? Si Mr. Paharda? Si Mr. Edward Paharda, nandito ba? Not present. Hindi ba tayo nagpadala ng invitation po kay Mr. Paharda? Kasi yung check siyempre tatanggapin niya yung 37.5, papapirma ng bangko. Medyo mabigat-bigat po to, 37.5 million, kailangan may kasama siya. At I went in DepEd building already, how many times? Wala naman pong elevator yung DepEd office nyo, di ba? Agdan lang po, di ba? Wala namang elevator. So, paano nyo kinakarga yung 37.5 million? Saan niya dinadala? May office uba sa... May ibang pinagdalhan. Nakapunta rin ako dati dyan sa DepEd building, yung sa Pasig. Wala nga pong elevator. Buti na banggit niya, wala pong elevator. So, hagdan talaga. Sipin mo nga naman, ang laking halaga po, 37.5 million pesos ang pinag-uusapang halaga ng pera dito. Tanong, saan dinala? Yun ang maganda ron eh. Sa DepEd, si Mr. Paharda? Opo, may opisina po siya, executive assistant po siya under the office of the secretary, but I wouldn't know po the circumstances after po ng issuance ng check ng finance. So hindi ko po, apologies po, hindi ko ba ko-confirm o masasagot kung paano po to na-encash o nadadala. So medyo mabigat-bigat po to kung 3 beses kayo nag-issue ng 37.5, tatlong cheque, 3 beses niya kinargaan yung 37.5 million from Land Bank, from his office in DepEd, dumadaan siya ng hagdan. Tama po ba, Madam Yusek? Your Honor, hindi ko ma-confirm Your Honor po. Pasensya na po. Well, anyway, at least po, itong 3 cheque, 3 voucher, signed by the Secretary, signed by the 2 USECs, yung voucher at pinirmahan po itong cheque, ay katunayan po. At natanggap po itong 37.5 times 3, that is equivalent to 112.5 million total ang natanggap na 3 cheque ni Mr. Paharda. So, Madam Sibilia, sa pagkaintindi ko, sa sort of programs being done in confidential funds came in, and the difference, before was that the military that was administering the program, am I correct? Ang military po ang binibigay ni Mr. Paharda sa mga military para sa mga programa ng ating ibang programa ng DepEd? Unfortunately, Mr. Chair, I have no knowledge on the utilization of the fund kasi hindi po talaga kasama na ang finance sa pag-utilize. In fact, pati po yung liquidation at saka reporting, hindi po yan pupunta sa DepEd. Wala pong record na makikita sa accounting or budget on the utilization or liquidation. Ang bibigay po sa amin para makuha yung susunod na tranche ng cheque is the proof na nasubmit ang report sa Commission on Audit na ICFAO, yung po sa opisina nila. Ang ibibigay po sa amin would be the cover letter na na-receive ng ICFAO, yung utilization report and the liquidation. Pag po nabigyan kami ng kopya na yon, pwede nang i-process yung susunod na tranches po, Your Honor. So if there is a specific department under the Department of Education that is in charge with expenditure confidential funds, how about the operations department? May alam po ba kayo doon? Sa confidential funds? Kung sino ang USEC of operations ng fiscal year 2023 para doon sa confidential funds at kanino nila binibigay? Honestly, I do not know how to answer that, Your Honor. Kung USEC for operation ng regular mandate ng DepEd, may USEC po for operation. Pero kung who is in charge of the operations for the confidential fund, hindi kami aware or hindi yan discuss sa amin sa regular meetings ng mga undersecretaries. Ma'am. Okay. Now, in short, hindi po niya alam ano po nangyari doon sa pera. Lalo na yung 37.5 million pesos. Okay?
So, kung ano yung mga nalalaman niya, sinabi niya dyan sa pagdinig. Ngayon, eto, magandang punto yung sinabi rito ni Professor. Accounting Professor, si Cheats. Sabi niya, ito yung posible namang nangyari. Kasi imagine, dalanan niya yung cash ni Fajarda. Diba? So, possibility ay inilipat sa personal account ni Fajarda. Diba? So, ibig hubang sabihin, yung pag-cash ng pera na yon, tawag dyan, hindi talaga literal na nabitbit yung pera. Diba? Sabi niya, baka may land bank din siyang account. Okay? So, paano yun? Posible na parang hindi, tingin ko parang ganito eh. Kinash yung pera, di ba? Nakash out yung pera sa bangko, tapos pinasok din sa kanyang personal na bank account ni Fajarda, at meron po tayong magiging problema roon. Di ba? Sabi niya, kasi cash na yan. Walang pangalan ng cheque. Okay, so walang paper trail, ika nga. So, ang ending nung pera, na cash out, kung kaninong nakapangalan yung authorized na mag-cash out, nasa kanya. Diba? Tapos, ang hinahanap kasi, ano nangyari doon sa pera? Saan napunta? Ngayon, ang magiging problema rito is yung AMLAC. Diba? Yes, Encash and deposit ang ginawa. So, wala talagang bitbita na magaganap. Tama? So, ang problema natin ang magiging problema nila rito is yung AMLAC. Yung AMLAC o yung AMLC, ito po yung nag-iimbestiga. Kapag merong pumasok na halaga, parang, alam ko dati 400,000 pero tinaasan pala yun. So kapag yung pera na ipinasok, nandun sa minimum amount na magti-trigger sa AMLAC para imbestigahan, alamin ang paper trail. So, ibig sabihin, hindi tama. Sabi, pwede niyang tig pa 500,000 ang inilagay sa kanyang personal account para hindi ma-AMLAC. Correct. Diba? Ang lulupit, ano? Sabi, or i-deposit sa ibang account na kakilala niya, na-encash na ang cheque. Yan. Kakatakot yung cash na hawak ng isang tao. Ang tanong, binigay ba sa cashier ng DepEd? Diba? Alright, thank you. Now, okay, so eto, meron tayong pupuntahang artikulo. Okay, hold 1 second. Para mas madali. Grabe ka talamak yung Ito ho yung dahilan kung bakit ayaw na rin nga talaga ni Sara na humarap diyan sa kanila. Okay. Wait. Tutex, ang hirap na ipaliwanag niya. Sa totoo lang, sakit na sa ulo nito. Ang problema na to ng DepEd. Okay, sabi rito sa balita, DepEd in the dark on how VP Sara spent the confidential fund. Okay? Yan. VP Sara, in control of DepEd secret funds during the SEC stint according to POA. Okay? Kasi isa rin po dito sa sa pinag-uusapan po ay yung kaya hindi nila alam kung sino yung humahawak talaga, di ba? Ngayon, eto pa lang si Sara nga raw, yung mayroong control pagdating po diyan sa usapin ng confidential fund. Siya yung merong kontrolan. Ngayon, ito yung isang mabigat dito. So binanggit kanina yung 112.5 million. Okay? Sabi nito, funds misused, ito yung sa mga sundalo, yung ginamit sa Youth Leadership Summit. Sabi, funds misused on audit observation revealed that 112.5 million, ito yung sa nauna pa dyan na pagdinig, na hindi malaman, yung sinasabi nga ni Johnny Pimentel na magpakain ka lamang ng 3,000 kabataan
hindi kayang ubusin ang 112 million o 112.5 million pesos. Now, dun po sa 112.5 million, meron po ritong 15.5 million na na-disallow ng POA. Ano po bang nang ibig sabihin kapag ka-disallow? Ibig sabihin, yung inyong liquidation report, tama po ba, Prof? Hindi tanggap-tanggap. Okay? Hindi akma doon. Bakit nangyari yun? Alright, so ang issue ngayon, ito na ang ikinagulat din nito ni na Lieutenant Colonel Manaros Boransing, nila Panopio, nila Carlos Sangdaan Jr., na sabi niya na confirmed they had issued certifications to DepEd for the Youth Leadership Summits ng 2023. Now, however, DepEd reportedly used this certification for a different purpose, simply to justify the 15.4 million pesos. Okay, ito, yung 15.54 million pesos na na-disallow po ng POA. Okay? Kaya lang ang problema nila ngayon, syempre, digital age na tayo, di ba? Nakita na hindi akma itong ginawa ninyong liquidation report. Pero ang masakit dito, itong ating Philippine Army ay nagsagawa po ng proyektong Youth Leadership Summits noong 2023. Gumastos, hindi ko maalala yung gastos doon kasi yung mga LGU ay tumulong sa paggastos. Yung Philippine Army, ang DepEd ay hindi daw po nagda-download. Ibig sabihin, hindi nagbababa o nagbibigay ng budget. Diyan. So, ang ginawa nila, dahil nga naman in coordination, okay, ito kay DepEd, itong Youth Leadership Summit na project ng AFP, naghingi sila ng certification. Okay? Para ilusog itong 15.54 million pesos. Ang tanong ngayon, Professor Chits, saan nila ginamit? Bakit wala po silang resibo? Diba? Tama, diba? Kapag mag-liquidate, ang kailangan i-submit yung gastos. Itemized. May resibo kung may binili. Kung tao ang binayaran, like informants, di ba? Dapat may acknowledgement, receipt. Katunayan na may tao, may informant na binayaran. Oh, sabi nga dyan, oh, yes, liquidation dapat may resibo. Kung certification, dapat may voucher sila na pina-receive sa binigyan nila ng pera. Now, to cut it short, mga kapatid, si AFP kasama together with the LGUs noong 2023, gumastos sila para sa Youth Leadership Summit. Si DepEd lumusaw ng pera, literally, hindi natin alam kung saan napunta ang pera. Okay? Now, yung hindi resibo, kung hindi yung certification. Okay? Certification. Yun ang mali nila. Sana hiningi na rin nila yung resibo. Kaya magkakaleche-lechehan na lalo eh. Diba? Ang problema, hindi ko nakalusot. Diba? Lalo silang nasita. At kapag yan po ay ang inisyu po, re-red flag lang yan, mga ganon. Kapag ang inisyu po dito ay disallowance na po ang inisyu, ibig sabihin mabigat na to. Binigyan ka na ng pagkakataon para itama yung mga kakulangan hindi nyo magawa. Okay? So ngayon dun sa disallowance, meron kayong 6 na buwan para
i-correct yan, i-justify. Saan na naman kayo mamumulot? Parang yung nangyari yan eh. Doon po sa Office of the Vice President, 125 million pesos na yung 73 million pesos na na-disallow. Diba? So saan sila mamumulot? Naalala ko yun. Sinabi ni VP Sara sa harapan ni Riza Bebe at saka nito ni Senator Amy na ginamit namin ito sa lahat ng mga projects namin yung kasi mas flexible na tawag nila ron sa pondo ng yung confidential fund. So yung libreng sakay, tree planting, yung million trees niya, yung masarap ba yun, yung pampuhunan na pinambigay sa mga tao, yung na pera. Yan ang ayuda. Ang nangyari, pagdating po dito sa kanilang liquidation na, dyan po sa COA, iba na ho. Kung ano yung mga nandoon sa guidelines na category, yun po yung kanilang ginawang line item. At nilagyan nila ng presyo dito sa reward. Ang reward binayaran namin 10 million. Ganon ang pinagagawa nila. Pero wala silang pruweba, like acknowledgement receipt, na merong taong binayaran kami na pwedeng tawagan ng COA to verify na, uy, pakatanggap ka ba ng 10 piso bilang bayad dyan sa information? Yung ganon. Diba? Kasi kahit sabihin natin config, pero hindi nangangahulugan na hindi rin pwedeng i-verify ang pinaggastusan ng pera. Okay? Hindi nangangahulugang confidential as in talagang everything about it will be confidential. Pati yung pagnenok sa pera, confidential din po. Abe, doctor arrangement. Sabi pa nga dito, Moransing asserted that they would not have issued a certificate of DepEd if they had known it would, sabi ni Moransing, hindi daw po sila, iginiit niya na hindi kami magbibigay ng certification sa DepEd. Kung alam lang namin na gagamitin ito sa kanilang pinagagastos na hindi naman nakarating sa kanila mismo yung pera. And the military officials made it clear that their certifications were only for youth leadership summits activities and not to authorize any financial transactions related to informants. Okay, walang kinalaman. Ang sinasabi dito ni Inday, yan daw po, ang paliwanag niya dyan, ay may mga information daw na yung mga kabataan sa pagdaraos ng Youth Leadership Summit ay merong mga banta sa kanilang seguridad. At yung pera ginamit nila bilang pang-support para ma-quell to quell the threat, para para mapigilan, diba? Ma-prevent yung banta sa kanilang seguridad. For Diyos, for santong mahabagin, AFP ang magpa-project, ang magbibigay ng seguridad, DepEd. Anong klaseng kabaliwan ito? Ganitong klaseng justification? Hindi ho ba mas may kapangyarihan ang ating mga kasundaluhan, ang ating AFP? May kakayanan pagdating sa usapin ng national security, pagdating po sa usapin ng seguridad sa isang lugar na pagdarausan ng Youth Leadership Summit. Pero bakit ito pong si DepEd na-coordinate at sila ang nagsagawa nito? Inutil naman pala ngayon, mga kababayan, ang ating AFP. Hindi ko sinasabing as per se, di ba? Bagkus parang ganun yung pinalilitaw nila. Diba? Now, for VP Sara, dapat total abogada siya, dapat harapin niya buong tapang
na harapin niya ang Committee on Good Government at i-explain niya yan. At kung hindi niya kayang i-explain, aba, magpatulong siya dahil hindi naman po maninibago ang ating mga kongresista na hindi siya marunong magsalita at magpaliwanag ng maayos. Well, at least nandun siya kasama yung taong makakapagpaliwanag. Tapos meron pa nga di ba, 45,000 pesos a day dyan sa luxury hotel. Tapos yan ang safe house. Grabe naman ang safe. Okay lang naman po talagang kung kailangan, di ba? Magkaroon ng safe house. Pero dapat po literal na safe, pati yung pera ng bayan. Safe din naman. Siguro matatanggapan natin kung ang per day nito ay 40,000 pesos. Di ba? Sa safe house. Matatanggap pa yun. Pero ang tanong, anong klase naman po, di ba, ng seguridad, yung security details ang nakalagay doon? Pero ano ba naman ang meron doon sa hotel? Ano nga naman na yung kwarto ng tao, pabakuran nila ito ng mga sundalo, ng mga pulis, o ng mga private armies, o mga security guards, o ng mga bouncer, pati sa labas, dahil merong isang taong special na iniingatan, tinatago doon. Ano ang putya naman? 45,000 pesos a day? Grabe, no? Ganon-ganon lang nila kanain ang pera ng bayan. Sabi nga ni Leo, PNP na pala ngayon ang DepEd. Pati trabaho ng AFP at PNP sinakop na rin. Diba? Ay nako, iwan na muna